Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano. Pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Impeach Vice President Sara Duterte. Yan ang sigaw ngayon ng taong bayan at base na rin sa ginawa kong survey kung pabor ba ang karamihan at tuluyan ng ma-impeach ang bise. 92% na may mahigit 1,000 boto ang sumang-ayon rito. Natanong ko rin kung sino ba ang karapat-dapat na mapatalsik sa kanilang pwesto. Lalo pat mapasa hanggang ngayon, mainit pa rin ang sagupaan ng matataas na opisyal na dapat nagtutulungan para sa ating bayan. 87% naman ang nakuhang boto ni Vice President Sara Duterte na pumabor na mapatalsik siya sa pwesto na may mahigit 2,000 boto. Mas mataas rin ang nakuhang boto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong ko kung kanino ka ba mas nagtitiwala na may 88% votes na nakakuha naman ng mahigit 8,000 boto. Pero paano naman kasi magkakasundo ang dating nooy tila hindi mapaghiwalay na bise at presidente kung ang isa naman umano ay may mga anomalyang ginagawa na labag umano sa presidente? Di baling masira umano ang kanilang tila'y matibay na relasyon kung ikakabuti naman umano para sa sambayan ng Pilipino. Dahil na rin sa patuloy na mga question sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, blessing in disguise naman ang turing ni Senate President Chis Escudero sa di nila agad pagkasa ng paglilitis. Pati na rin pagbibigay ng kopya ng articles of impeachment sa bise. Hindi umano nila agad ikinasa ito para hindi umano sila ma-technical. Sa gitna kasi ng di umano'y magkakaibang petisyon ng Korte Suprema para himukin ng Senado na simulan agad o pigilan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate President Chis Escudero, Providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad. respondent umano kasi ang Senado sa hiniling ng bise na pigilan ng impeachment trial, pero Solicitor General ang sasagot. Ayon sa leader ng Senado, I-refer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, ang Senado mismo walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yun. ang mga sulat naman sa kaniya para simulan na ang impeachment trial, ire-refer umano niya sa Senate Committee on Rules at Legal Team para pag-aralan. Pero kung siya umano ang tatanungin, sang-ayon umano si Senator Escudero sa opinyon ng ilang abogado na bigyan na ng kopya ng articles of impeachment ang bise. Pero pangamba niya, baka ma-technical umano sila, kaya aayusin mo na ang rules para rito. May provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema at magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialaman kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. Sa ngayon, Korte Suprema lang daw ang makakakumpil sa Senado na simula ng impeachment trial. Paliwanag ni Senator Escudero, at least 40 days raw ang kailangan para magsumiti ng pleading ang magkabilang kampo bago masimula ng pre-trial at hindi na talaga aabot sa June 30. Kung kailan matatapos ang 19th Congress, paano raw kasi sila maglilitis at lalong paano maghahatol kung kulang ang mga senador. Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. So the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. At kahit sa Hulyo pa planong simula ng impeachment trial ng bise, bumubuo na ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa senator judges. May setup na ring inilatag para sa impeachment
at handa na rin umano ang witness stand at mesa ng mga abogado ng magkabilang kampo na ginamit din noon sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tansya naman ng Senado, wala pang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Bukod dito, ang lawyer's fees dahil kukuha ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Samantala, naghain na ng petisyon for search warrant at provision si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint na inihain laban sa kaniya. Batay sa petisyon, dapat mapawalang bisa ang impeachment complaint laban sa bise na pinirmahan ng mahigit 200 miyembro ng Kamara dahil nilalabag daw nito ang Section 3 Sub, Section 5 ng Article 11 ng Konstitusyon. Nakasaad doon na hindi maaaring magkaroon ng mahigit 1 impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng pamahalaan sa 1 taon. Dahil daw dito, dapat tigilan ng Korte Suprema ang pagkilos ng Senado kaugnay rito. Bago rito, naghain ng hiwalay na petisyon ng mga kalyado ng pamilyang Duterte para questionin din ang impeachment. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, agad nila itong aaksyonan dahil nationwide daw ang impeachment. Tinawag naman ni House Secretary General Reginald Velasco na motu wala nagsaysay ang petisyon. Nasa archive na umano kasi ang 3 naunang impeachment complaint habang naitransmit na sa Senado ang ika-4 na reklamo. Kaya malaki pa rin umano ang posibilidad na mapawalang bisa ang patong-patong na impeachment complaint laban sa bise at malaki rin umano ang tsansa na manalo bilang Pangulo sa darating na 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte kapag di umano'y siya ay tatakbo at manalo. Ikaw bilang mamamayan ng mahal nating Pilipinas, pabor ka ba na mapawalang bisa ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte kahit na sa patong-patong na di umano'y nilabag ng bise? At kung sakaling manalo man siya bilang Pangulo sa darating na 2028 presidential election, ano ang iyong magiging reaksyon? Narito naman ang ilan sa mga umano'y nilabag ng bise na nagpapatunay na dapat nang mapatalsik sa kanyang pwesto o ma-impeach si Vice President Sara Duterte na dapat at karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman, panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yon sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, siyempre, nare-respeto po namin ang opinyon ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa minamadali po namin sila. Pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero siyempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po, kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Sir, I understand na kapag meet na po kayo preliminarily, yung prosecution team, kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero kasi doon sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian, yun po yung kukunin nyo, 2 and 3?
kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito, yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers, kung titignan po natin, dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po, pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Thank you po, sir. Thank you for the second question of the day. Let us acknowledge Kenneth Basilio from Business World. Sir, gusto ko lang sana malaman, ano po yung specific strategies and evidence the prosecution will rely on for the impeachment trial? Well, hindi pa po kami nag-uusap tungkol dyan sa specific strategies. Dahil unang-una, marami pong mga private law firm na nag-volunteer po na tumulong. So, sasalain pa po muna namin kung ano po yung mga private na lawyers ang aming isasama po dito. So, aantayin po muna natin to at syempre, hihingan din natin sila ng kanilang mga opinion. Okay, and follow-up, pagpapakulit po ba yung feelings ng good government sa alleged secret fund spending na ni Vice President Sara in hopes of uncovering possibly more evidence against her? Well, pag-uusapan pa po namin yan. But right now kasi nakatutok pa kami dito sa preparation. Dahil para po in the event na anytime bigla pong magpatawag ang Senado or at least kami naman po ay patuloy na naglalakap ng mga ebidensya nang sa ganun mas lalo pa pong tumibay ang amin pong kaso. Pero is it possible for the panel to hold hearings habang nakabreak pa at hindi tayo nabubuhay ng impeachment? Pwede naman po. Hindi naman po kami barred from conducting committee hearings. And ano po siguro ito pag-uusapan? Just in case, Hindi ko po kayo masasagot dahil hindi pa po namin na pag-uusapan yan eh. Kong Jude, you may want to react to the questions. Okay. Okay, let us call on Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Question po muna dun sa kasi pag nilitis si Vice President Sara tapos she gets convicted, she faces the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po, will she or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec.
So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office, at number 2, disqualification from holding public office. Now, kung titignan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty, which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief, which is yung disqualification. Okay po. Follow-up question na lang po. You met last Thursday po ba or Friday yung mga prosecutors po? Ano na lang po yung mga agenda po? Ano po yung napag-usapan doon? Well, unang-una, parang fellowship muna. Kita-kita, tapos nag-usap-usap o sino ang hawak sa... Kasi siyempre, may mga division of... hindi pa insofar as yung impeachment complaint, division of work lang muna. Halimbawa, sino ang hawak sa admin, sino ang hawak muna sa PR, sa media, so forth and so on. So, basically, parang yung pa lang muna. Tapos, paano yung magiging flow ng mga susunod namin mga meetings. So, tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po na, yan, kagaya nga po niyan, yung tinatanong po ninyo, like for example, paano pag nag-resign? So, ano ang stand natin? So, siyempre, pinag-uusapan, although kasi yung mga abogado, pag nagkita-kita yan, iba-iba rin ang opinion eh. So, isang batas, pero iba-iba ng interpretation. So, siyempre, lahat pinakikinggan muna namin at pinag-aaralan kung ano yung mga possible na mga legal issues na po pwede rin namin kaharapin. May private prosecutors na po ba? Isa po yan, napag-usapan po namin kasi marami mga nagvo-volunteer pero siguro sasalain muna namin ng maayos. And kay Kong Jude, napanood niyo po yung press conference ni Vice President Sara last Friday. Ano lang po yung reaction niyo doon sa mga sinabi niya doon sa press conference, undermining or downplaying the impeachment made by the House against her? Well, halata lang naman no na the press con was, for lack of a better word, it was staged to present na ang Vice Presidente ay hindi apektado sa mga issue ito. Pero the fact na ganun ang nangyari sa press con, klarong they're trying to divert the narrative and making sure that this is not affecting her in any way. Pero hindi naman ho ito issue kung hindi naman ito usapin na pwedeng ipasawang bahala na lang kasi ito po'y hindi lang usapin ng mga politiko. Katulad niya ng sinasabi ko, hindi ito laban naming mga politiko na pro or anti sa kanila. Ito po'y usapin ng pananagutan sa bayan. And I think that should be the message na dapat sana sinagot ng pangalawang pangulo. In all of these accusations, ano bang level of accountability niya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa? Ano ba ang tugon niya dun sa mga ni-raise na mga accusations dun sa articles of impeachment? At hindi ho natin narinig yon. Pilit pong dinadoutplay, pilit iniiwasan, pilit pinapakita na ito lamang ay isang sabi nga pang persecution dun sa kanila sa ating pangalawang pangulo, which of course now that it has reached the impeachment, it will soon reach the impeachment court, no? Hindi lang ito usapin ng politika. Although this is they always say, while this is there are clear political considerations in the process, considering that the impeachment court is made up of senators who are politicians. Remember, this is also a constitutional process, and the submission ng Vice President sa prosesong ito ay hindi lamang it's not up to her to submit. It's our duty to hold ourselves accountable for our actions.
Thank you, Hindi Dwight. po, thank you. Let's turn to Billy Vegas from Abante Politico for his question. Itanong ko lang po, ipapasubpinin niyo raw po yung mga bank accounts ni, ni VP Sara. And para saan po? Well, ire-request po namin sa impeachment court dahil ang po pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Go ahead. Hihingi na rin po ako ng reaction dun sa pagpa-file ng complaint kay Speaker Romualdez et al. Kanina po. Well, malaya hong mag-file ng cases no ang ating etong petitioners natin kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso. At dahil ito na yung naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa petition nila. But kung ako ho ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taumbayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Thank you, Billy. Let us recognize Earl Tobias from IBC 13. Hello, sound. Kong Joel, Kong Jude. Sir, publicly known yung ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at tatawagan na lang in case na may mangyari. Pero sa press con niya, publicly niya rin dineny. Does this set precedent na baka sa impeachment court maraming mga pagdideny at pagpapasinungaling din si VP Sara? Kung sakaling ganun yung maging dating, ano po ang anong reaction muna natin sa ganun na behavior as of now? And how do we approach this inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang, kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot, ano? Naasahan naman natin, i-deny niya eh. Pero hindi yung nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po hindi po maidi-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa. Ang unang ginang at ang Speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong vice presidente ay magsasalita ng ganong paraan, sa ganong paraan, at siya din she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po anong denial niya, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung bansa natin. Pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Kaya tingin ko naman, kahit na ano pong denial niya, ito pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi. Thank you, Kongs. Follow up na lang po. Just going back with how the Vice President, sa umpisa,
she's given due courtesy kahit na hindi siya umattend dun sa ating budget hearings, and then such happened na nasa plenary buong tanggapan nila for the first time, isang ahensya buong tanggapan ng hindi humarap sa plenaryo. And then sa press con sabi niya rin, if given an option, kahit impeachment na yung hinaharap niya ngayon, if given an option, hindi siya a-attend, hindi siya haharap. So ano pong masasabi natin dito, Kong? Well, depende yan sa magiging diskarte ng defense at ng prosecution. Dahil pag siya naman po ay ni-require, pag na-require po siya ng impeachment court na humarap, papadalan po siya ng summon, ng subpoena, maobliga po talaga siya na humarap. Siguro may nakadepende po yun sa impeachment court, no, kung paano po ang treatment nila sa magiging desisyon ng pangalawang Pangulo. Pero doon po ako makafocus doon sa sinumpaang tungkulin ng ating pangalawang Pangulo. Tulad niya ng sinasabi ko noon, hindi ho option dapat sa isang halal na lingkod bayan, pipili lang siya kung kailan siya magiging accountable at hindi. I think it's not an option for us to face accountability. It's part of our sworn duty, especially considering, sabi nga nila, with great power comes great responsibility. This is the office of the Vice President that we're talking about. Ito ang presidential successor natin. So, mas lalong dapat bigyan ng importansya ng pangalawang Pangulo, kung hindi lang naman para sa sarili niya, para sa katungkulan na kanyang pinanghawakan sa ngayon. Okay po, last from my end na po. Reaction lang, sir, na some of the senators already expressed that they will assure fair trial with the impeachment case against BP Sara po. Ako, I think we expect nothing less than a fair trial. Well, nakalagay din naman po yan sa kanilang rules, no? Na expected din sila na dapat political neutrality. Dahil sila nga po yung tatayong huwes dito. Kaya, yun din po ang inaasahan po namin na magkaroon po sila ng political neutrality. Thank you, Earl. Yanes Capanti from GMA Online. You have the floor, ma'am. Hi, good morning, sirs. Yung sa impeachment po, since it's not yet guaranteed that the trial will proceed, since it depends on the Senate, are you in the event na wala pong mangyaring trial, or syempre hindi natin sigurado anong mangyayari sa 20th Congress pa, pending the elections, are you looking at filing cases, criminal cases, against the Vice President instead? Given that you believe that she committed high crimes, is that on the table? Because I believe yung mga cases na pumapasok yung mga allegations nyo, ang penalty po doon ay perpetual disqualification sa public office. Well, the reason why we filed impeachment is because ito po yung first step. We cannot file other cases to the Vice President unless and until ma-remove siya from office, dahil yun lang po yung way. Hindi naman po siya agad po pwedeng diretsahan na mapailan ng ibang kaso other than impeachment. So after the impeachment, dun lamang siya po pwedeng mapailan ng ibang kaso. Ako, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Joel, no? I don't think there's a question whether a trial will continue or not. Kasi hindi ho naman up to the Senate kung magkakaroon ng trial o hindi. Kasi katulad niya sinasabi ko kanina, this is a constitutional process. At ang proseso ng konstitusyon, hindi ho nagbibigay ng leeway sa Senado kung aaksyonan nila o hindi ang articles of impeachment. I think ang problema ngayon, kung gagawin ba ito ngayong break or doon gagawin sa muling pagbubukas sa Hunyo ng ating Kongreso. In a case, no, although tayo, sabi nga ng sinabi ni Chair Joel, no, we're of the opinion that it should be done immediately based on the plain reading of the constitutional provision, plain language of the Constitution. Pero hindi naniniwala din naman tayo na ang Senado bilang continuing body, hindi ho katulad ng House, na ang House
natatapos po kami every 3 years. Ang Senado, tuloy-tuloy po yun. Ay nandun pa rin, buhay pa rin ang impeachment complaint at pwede pa rin ipagpatuloy ang impeachment trial even if masimulan ngayong 19th Congress. Wala hong, the only way, sabi nga nila, the only way to end an impeachment court is for the court, impeachment case, is for the impeachment court to render a decision. Kahit magpalit ng senador, katulad sa korte, na tuloy-tuloy pa rin ang hearing, kahit na iba ang mga senador, sa korte na iba yung mga huwes, tuloy-tuloy pa rin, hindi natatapos. And this is a court of record, sabi nga nila. So lahat ng pinag-usapan sa 19th Congress, magkakaroon ng parehong access ang mga magiging bagong senador sa 20th Congress para pag-aralin ng kaso. So I don't think it's a question kung matutuloy ang trial. Hindi. Matutuloy po ang trial, hindi po option ng Senado kung itutuloy nila hindi. Ang tanong na lang, itutuloy kailan. At tayo ay naniniwalang dapat kaagad simulan ng Senado ang preliminaries at least ng pagbubukas ng impeachment. Saka sir, clarify ko lang, you're seeking perpetual disqualification from public office. Nandun po yun sa complaint. Nasa Tama. complaint po yun at saka nasa Constitution. Yeah, I mean, kasi, nakita ko kasi yung sa Constitution just to further, hindi ko kasi napansin kung nandun sa complaint. Pero for the record, nandun, sir. Special penalty po yan. Okay, thank you. Thank you. Bibian Gulia from ABS-CBN. Follow up lang sir dun sa reaction ninyo sa a final na complaint against the House Speaker and other officials of the House regarding the budget daw po ito at supposedly nagkaroon daw po ng insertion because nung ini-ratify yung bicameral conference committee report may mga blanks daw po and then na-fill in yung blanks doon sa gap bago isumite sa presidente. Nasagot na ho ng Senado, nasagot na rin ho ng ating Senior Vice Chair ng Appropriations ang posisyon po ng ating House ukol dun sa usapin ng blank space, blank spaces sa BICAM report. No? Ini-insist po natin na in the end, ang kompleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Meron pong saktong provision doon sa BICAM report na pinapahintulutan ang paglalagay ho ng mga naitama kung meron mang typographical errors. Now, kung titignan natin ang reklamo ng itong sinampa ngayon laban sa leadership ng House, we would have to see what the accusations are so we can properly address them. For now, we maintain that this issue is a matter that needs to be responded to in the proper venue, no? Pero kaduda-duda lang na bakit matagal na nilang pinag-uusapan ngayon lang nila na pagdesisyon ng pag-file ng cases kung kailan ay katatapos lang mag-file ng matransmit ang impeachment, articles of impeachment sa Senado. Thank you, sir. Thank you. Jelly Mendez from DWIZ. Sir, nagbigay na po ng pahayag si SP Escudero na pwede nang simulan yung articles of impeachment. Any update po sa prosecution team po? And inutos na rin ni SP Escudero sa kanyang mga kasamahan na reviewin itong rules of evidence and rules of procedures. Your side about this po? Well, ngayon ko lang po narinig yan, pero it's a welcome development on the part sa amin. So, sa amin naman po, mas maaga tong masimulan, mas maganda po para po sa amin.
No more follow-up questions? Okay. We will entertain a phone-in question from Marian Enriquez of TV5. Senate President Chis Escudero. Well, para kay Congressman Chua to at Congressman Defensor, sagutin muna nila yung simpleng katanungan. Mahigit 2 buwan nilang inupuan ang mga impeachment complaints, wala silang ginawa. Yung ultimo Secretary General nila ni hindi pinoward sa Speaker na magkatabi lamang halos ng kwarto na mahigit 2 buwan din. Siguro paliwanag muna nila yon bago nila kami madaliin umaksyon sa loob ng ilang oras at ilang araw lamang dahil dumating sila sa Senado mag-aalas 5 na ata. Well, unang-una po, nung final po ang unang impeachment complaint, kung makikita po natin, ang laman po nito is 23 articles. So, syempre, yung pangalawa at saka yung pangatlo naman po, napakaiksi na impeachment complaint. Ngayon, syempre po kami, ang Kongreso po, marami po sa mga kasama natin sa Kongreso na medyo hesitant doon sa unang impeachment complaint dahil sa dami po ng articles. Kung ito po ibabagsak po namin sa Committee on Justice at ito po ay tatalakayin sa Committee on Justice, baka tapos na po ang 19 Congress. Hindi pa rin po tapos ang hearing dito sa haba po at sa dami. Now, kung yung dalawa naman po ang ating isasampa, yung pangalawa at yung pangatlo, sa iksi naman po nito, baka mamaya po kulang at hindi po supisyente. So, what we did po, mga kasama po natin, ito po'y pinag-aralan ng maigi kung anong option ang gagawin. Kasi dalawa po ang option dyan. Yung una-una, committee proceedings, yung nga po, yung ibabagsak sa Committee on Justice. Yung pangalawa naman po, by 2/3 votes, ito po yung tinatawag natin na House Action. At yung House Action nga po, yung aming naging option. Now, going back, syempre kailangan po, kung magpa-file ka ng impeachment complaint, sisiguraduhin mo na ito po ay solido at talagang matitindi po yung mga grounds na ito. Kaya po, ito pong fourth impeachment complaint, ito po'y pinag-aralan, ito po'y pinagsama-sama ng mga complaint, mga articles na sa paniniwala po namin ay sapat para po makakuha po ng pabor na ruling galing po sa impeachment court. Hindi dahil wala kayong naririnig o walang formal na nangyayari sa Kongreso, no, formal na proseso, na nangyayari sa lower house, ay masasabing inupuan na ng mga congressmen yung mga naunang impeachment complaint. Kung titignan po ninyo, marami pong mga congressman, katulad nung sinabi ni, I think I remember the SecGen saying once na may mga congressman na bumababa dun sa Office of the Secretary General para kubuhan ng kopya ng ating impeachment. Sa totoo lang ho, mula nung first na impeachment ay nagkaroon na rin ng informal na pag-uusap ang mga congressman. Kasi alam naman namin na hindi ho namin pwedeng ipagwalang bahala lang. We have at a certain point, we knew we had to perform our constitutional duty of acting on the impeachment. So, hinanda ho namin individually, eventually yung paisa-isa namin, pakonti-konting grupo na usapin, nagkaroon na ho ng traction until we realized that this was the way to go. Yung House Action, katulad nung na dinescribe po ni Chairman Chua. So, hindi ho ibig sabihin na walang narinig sa media o walang nakikitang gumagalaw externally, pinabayaan ho impeachment. I don't think that's a fair description to say the least. In fact, kung nag-decide pa kami na dumaan sa Justice Committee, ang nangyari ho, mas humaba ho ang proseso. Kasi mas matagal po na usapin yon, yung determination ng form of substance. So, mas minabuti namin na magkaroon ng pang-apat na complaint building on the strengths of the first 3 impeachment complaints at sa tingin ho namin at base rin sa legal advice na nakukuha ng ating mga congressmen, pinagsama mga legal teams na bumalangkas ng 4th impeachment, ito po ay isang matibay
na kaso na hinain po sa Senado. Before Linesca, let us recognize Big Sumintak from Net25. Chairman Chua, clarification lang kasi doon sa paniniwala po ninyo na yung impeachment trial kay Vice President kung magpupurso by resumption on June 2 at tatawid siya ng 20th Congress. Miwino, legal pa ba yung article of impeachment? Dahil yung article of impeachment ay binuo ng 19th Congress. The House of Representatives is not a continuing body unlike sa Senate na continuing body siya. So, valid pa rin po ba yung article of impeachment na tumawid ng 20th Congress? Opo, kaya nga po ito po'y tinapos namin at i-final dahil ito po ang bola po nasa Senate na at yung Senate po pwede na po nilang i-hear ito base po dun sa articles of impeachment na aming final. Alam po ninyo sa Amerika po, nangyayari po yan, nakakaapat na rin po yata kung saan sa ibang Congress pinail yung impeachment, sa next Congress doon tinry yung impeachment. So, ito po hindi naman bago. Nangyari na rin po ito sa Amerika. Dadagdag ko lang, yun yung nangyari kay Bill Clinton. Si Bill Clinton po, dating Pangulo ng Estados Unidos, ay na-impeach noong 105th Congress. Tapos, ang trial niyo po nangyari noong 106th Congress, Senado ng 106th Congress. So, katulad ng sinabi ni Chairman Chua, the Constitution actually makes a distinction between the legislative and non-legislative functions of Congress. At ito pong ating impeachment power ay kasama po to sa non-legislative. At ang aming school of thought po is ang non-legislative functions ay hindi po bound ng mga tinatawag nating temporal iterations ng Kongreso. Ito kung yung first, second to 18th, 19th Congress. Klaro po yung Constitution. The House has the exclusive right to impeach. The Senate has the sole power to try and hear cases of impeachment. So, ngayon na nasa Senado na po ang articles of impeachment, yung pa incumbent na on the Senate to try and decide on the case. Thank you, Vic. Linesca Panti from GMA Online. Sir, habol lang. Since you are looking at asking for subpoena dun sa bank records, would you say na what happened during the Corona trial is, kumbaga, is that the Senate should be inclined to grant that subpoena given what happened during the Corona trial kasi nasubpoena yung AMLAC records, I believe, during the trial. So sa tingin niyo po ba grounded yung inyong request for the financial for the bank records given yung That is the call of the Senate, of the Senate President. Sa amin naman po, gagawin lang namin yung mga sa tingin namin ay tama based on legal at ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment maski naman po sa mga regular court kasi ang impeachment po ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Thank you, Linesca. Willie Delgado from Radyo 630. You're recognized. Susugan ko lang ho yung naging tanong ni Vic at sabi nyo nga, Attorney Joel, may kanya-kanyang interpretasyon ng mga abogado. May komento si Attorney Makalintal na kung hindi matatapos ngayong 19th Congress at tatawid ang 20th Congress yung impeachment,
para magiging back to square one? Paano pong paliwanag doon? Well, kagaya nga po ng binanggit namin kanina, iba-iba po talaga ng interpretation ng mga abogado. So, basta't sa amin po, ang paniniwala po namin, this is, the Senate is a continuing body at ito po ay magtutuloy-tuloy. I think sa base sa naunang mga interview ng Senate President, no, I think has insisted on this, that the Senate is a continuing body and that the non-legislative functions of Congress are not limited by the end of the 19th Congress, moving towards the 20th Congress. So, Attorney Macalindal is free to express his opinion, but I think the growing consensus is that the trial can continue up to the 20th Congress. Thank you, Willie. If there are no further questions from our media friends, may I request our honorable House leaders to give their short closing remarks, if there are any. So una sa lahat, maraming salamat sa inyong mga katanungan kay Kong Joel. Etong impeachment po ay hindi po ito laban ng mga politiko, hindi po ito laban ng mga pro-Duterte at anti-Duterte na mga politiko o mga kampo. Ito po'y laban para sa pananagutan, ito po'y laban para sa katotohanan at katarungan. Kung titignan po natin ang sinasaad sa ating saligang batas, ang isang impeachment ay hindi ho para i-convict or sabihin na lang natin i-prosecute yung isang tao dahil sa kanyang ginawa, kundi ito'y isang pamamaraan para ipagtanggol ang Estado, to protect the states from mga leader na pwedeng gamitin ang kanilang kapangyarihan o katungkulan sa kanilang personal na advantage. And that's what we're trying to do here. We're trying to protect the state. We're trying to save the Philippines. Hindi po ito laban sa isang politiko. Ito po'y laban ng bayan para sa pananagutan na dapat kaming mga lingkod bayan ay handang gawin o handang harapin kasi kasama po yun sa aming sinumpaang tungkulin. Maraming salamat po. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo, pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Parang nakumbinsi ka naman. Hindi pa diba tumatong kayo? Sabi po ni Kong Luis Sir, na hindi naman daw sa minamadali kayo, pero he will raise to the House Prosecution Team yung possibility to go to SC para masimulan agad. Sabi niya, hindi
daw dahilan na ay mag-election kasi hindi pwede Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya. Para lang maliwanagan din ako. Sir, how could the Senate ensure a fair trial for VP Duterte given that some senators have already given their position that they'll vote against? Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Sir, sa use of impeachment, ano-ano po yung mga items na kailangan nyo pang ayusin? Nag-mention already yung judicial affidavit. Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung nanaisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. So kapag nakapag-trial na, ano yung timeline, I mean, yung period na pwede ninyong matapos yung With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba hindi naman natuloy o hindi natapos. Yes, yung ano kayang magiging question kung tatawid ng 20th Congress? Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish? Pass your paper? Ano to? Exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbotohan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto, ang kaso ay matatapos, mareresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislation. Ito ay trabaho ng isang impeachment court. So hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, sandigan bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal. Tumatawid ito ng susunod na Kongreso. Bagaman nagpalit ang mga maestrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado dahil tumawid sa panibagong Kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon at hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang Kongreso. Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung anong tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Sir, kung consider nyo na dun sa bubuin yung rules, tama yung ganito tatawid na sa Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial,
kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, de effectively tumawid na po yun ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. At sangayon din sa rules ng Senado, magpapatuloy na tagapangulo ang sino man nakaupong tagapangulo ng Senado hanggat hindi nahahalal ang kanyang kapalit sa susunod man na Kongreso o sa loob ng parehong Kongreso. With the senators already furnished with the impeachment complaint and sabi nyo na verify yung leading source, magpapatawag na kayong caucus? Hindi. Ako hindi ko pa nababasa eh. So you give Mula, time to... they will be given time to read, they will be given time to review it. We will be sending them a draft of the rules, proposed rules for their review too, para pagdating ng June 2, wala nang, hindi ko pa nababasa, I need more time to read. Wala nang ganun. Sapat na panahon na to para mapag-aralan nila lahat ng dapat at kailangan at pwedeng tingnan at pag-aralan. And sir, nag-time kayo sa drafting ng rules? Hopefully in the next 2 weeks, matapos namin yun, yung draft. And then we'll get opinions from various sectors, the academe, para mabuo namin ito ng may buong tapang at kumpiyansa na sapat na yon. So, Senate lang legal team mo na yung gagawa, magda-draft na Yes. rules or with the consultants na? With the consultants na. Tapos ibabato namin sa ilang academe, sa sector na academe, ilang mga kaibigan namin sa academe, basta't hindi sila sasama o kasama sa impeachment trial sa magkabilang panig. Because again, as I told you the last time, balita namin, siyempre marami ng mga abogadong nagkukonsultahan, nag-a-apply, nagkinukuha sa prosecution man o sa depensa. And then, sa kanyo po i-relate din Sa mga senador para mabato rin nila sa kanilang mga consultant para pagdating ng period para pag-usapan namin at pagbotohan yan, handa na ang lahat sa kanilang mga panukalang amendment kung meron man. Doon lang sa, sa mga dates. Sa June, sabi niyo sa June 2 possible matalakay, may i-refer sa committee. Tama po ba? Hindi na i-refer sa committee yan. Alam niyo impeachment? Sa plenary agad yan. Plenary agad. Tapos magko-convene agad niyo as impeachment court? Pwede. Unahin muna namin yung rules. Unahin muna namin aprobahan yung rules. Is the Senate also open to subpoenaing Duterte now? It depends. It depends. The Senate cannot and should not, as an impeachment court, issue opinions regarding that without any party requesting for it. Hindi kami investigador. Hindi namin trabaho hilingin yon. Dapat, kung kailangan talaga yan, may partido, prosecution of defense na manghihingi niyan, at kung objekta ng kabila, pagpapasahan po namin yan. Ayokong pangunahan ng impeachment court kaugnay sa bagay na yan. Asking from preparation po, most likely July or August po ang actual trial? Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. Tama? Kindly check. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. So yung hindi ba to with this hanging, hindi ba makaka-apekto sa politika, ekonomiya? Dapat hindi. Bakit? Dahil, ulitin ko, ito ay legal, konstitusyonal at normal na proseso para mapanagot ang ilang matataas na opisyal natin na tinatawag nating impeachable officers. Hindi ito dapat katakutan. Hindi tayo dapat tumakbo palayo dito. Hindi tayo dapat mabahala dito. Dahil normal, ordinaryo at legal na proseso ito na nakasaad sa ating saligang batas. Sir, sabi po ni Justice Escuna na parang no problems na sige tumawid draft of the 19th and 20th Congress, but they have to convene during the 19th. Sabi niya, so may assurance naman po na within the 19th mako-convene po yun. That is an option for the 19th Congress to take because whatever it is that the 19th Congress does, the 20th Congress, dahil aabutan yon, can decide otherwise. Pero definitely, sir, magko-convene kayo sa impeachment court. Again, depende yan sa 19th Congress. Kasi mangyayari yan, 2 beses kayo magsusumpaan, baka may dagdag ground pang umangat eh.
Isa yan sa mga pag-uusapan at pag-aaralan namin sa rules. So bahagi yun. Dahil pwede na, ang rules dapat aprubahan namin ha, hindi bilang impeachment court. As a legislative body, dapat namin aprubahan yun. So pwede naming aprubahan yun na hindi pa impeachment court. At dahil kinakailangan lamang naman ng impeachment court sa trial, lahat ng mga kailangan gawin bago mag-trial, hindi pa naman kinoconvene ng impeachment court. Again, by analogy, let's draw from history. Nung panahon ng corona impeachment, hindi pa yata nagko-convene, kung tama ang pagkakaalala ko, anong impeachment court, nag-issue na ng mga summons ang Senate President habang recess para hindi na makakasaya ng panahon. So pwede rin gawin yun dito. Kung pagpapasahan ng 19th Congress na kailangan mag-convene muna tayo bago magawa yan, decision ng 19th Congress yun. Depende nga kung ano yung mailalagay sa rules namin. So sir, dun sa timeline, pag June 2, after June 2, nag-refer, mag-convene. Again, don't be confused about and stuck with convening. Kahit mag-convene yung impeachment court, anong gagawin namin? Ang unang-unang gagawin pagkatapos ng rules, papadalan ng summons ang nasasakdal. 10 araw para sumagot kung hindi siya hihingi ng extension. Pag humingi ng extension, malamang pagbibigyan naman yun ng isa. Ngayon, pagkatapos nun, 10 araw din para magsumite ng reply. Baka humingi din ng extension. Pagkatapos nun, baka humiling naman yung nasasakdal ng pagkakataon magsabit ng rejoinder. Hindi ko alam, pero karapatan niya yun. Karapatan din ng prosecution magsubmit ng rejoinder. Karapatan din ng magkabilang panig kung tingin nila minayos pa silang sabihin o isumite na pleading, magsumite na tinatawag nating ad cautela pleading. So, mahaba pa yun eh. Tapos magpi-pre-trial. Maghahanda sila ng judicial affidavit, pag-uusapan nila kung ano yung mga admission na pwede na lang sabihin, hindi na kailangan patunayan yan para hindi humaba. Okay na kami dyan, tanggap na namin yan. Kaya nga ang tawag pre-trial, di ba? Kasi hindi pa trial eh, before trial. So, ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader na in-interview niya na 10 days. Ubus na yung June 30 eh. Bago magsimula kasi ang trial, kailangan lahat yun matapos muna. Kaya nga pre-trial ang tawag doon. Pero at least, SP, definitely, maaprubahan yung rules, makakapanumpa kayo sa impeachment charges. And then, Baka nga hindi pa kailangan eh. Dahil kung nakalagay sa rules na pwede nang gawin lahat yan, kung nakalagay sa rules na pwedeng gawin yan ng presiding officer nang hindi kinoconvene ng impeachment court, posibilidad yon. Ayoko lang pangunahan. Ngayon, pag sinabi din naman ng mayoriya na convene tayo, authorize ka namin. Pwede rin yun. Nasa sa kanila yan. Ayokong pangunahan. Kasi nga itong proposed rules na to, isusumite pa lang namin sa kanila. sorry. Kasi sabi ni, as una rin po ulit to sir, sabi niya, palagay daw niya magkakaproblema kung hindi masimula ng 19th Congress. Kasi raw po, it's possible na yung mga pumirma na congressman hindi na manalo. So hindi na 1/3, hindi na kompleto. So kailangan... We will cross the bridge when we get there. Because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. What is preventing them from doing that? But even if they do so, the decision to allow it is still the decision of the impeachment court. Nasa amin na eh. Hindi sila pwedeng mag-withdraw nang sila lang ang magdedesisyon. Without prejudice, with prejudice, ano ba yan? Pero yung kinakailangan boto sa aking pananaw, bagaman wala yan sa saligang batas, must be more than 2/3. It must be more than 2/3 vote dahil dapat less than 1/3 na ngayon yung may iwan. Higit sa 2/3 yung may gustong i-withdraw yon. Pero sa dulo, decision pa rin ng impeachment court yan. Hindi porkit gusto nilang withdraw, automatic mawi-withdraw yan. Pero sir, di ba yung capacity nila sa pagpa-file ng complaint is because they are congressmen. So what happens kung sa pagpasok ng 20th
Again, that is a subject matter for the impeachment court to decide. Kung less than 1/3 na lamang yung nanalo, matapos na eleksyong ito natatawid sa 20th Congress, if the proper motion will be made by either side, pagpapasa ng impeachment court yan. To my mind, we cannot do that and we should not do that motu proprio or on our own. Someone should ask for it. Again, the court generally should be a passive body. Meaning, pagpapasahan namin kung anong ilalagay sa harapan namin para pagpasahan. Hindi para sa amin na pangunahan ng magkabilang partido at panig na gawin nyo to, wag nyo gawin to, wag nyo gawin to. Bago kami may gawin, dapat may humiling. Or from the parties. I would prefer that it come from the parties. So, SP, kung matatapos yung June 13, tapos hindi pa kayo napagsigawa ng pre-trial, walang mangyayaring impeachment trial during, pwede in Congress? Pag sinabi mo ang trial, ang pre-trial, hindi trial. Kaya nga pre-trial,